Salmang tugunan. Dapat ka bang kaawaan kung parehas kayong bottom sa relationship? Natuwa ko doon sa... Ate, hindi ba kita yung emosyon ko? Wag na nga din eh. Habang buwan ako nakapout na... sige. Nakakatawa yung reaction mo na sumandal ka pero nakapout. Tugon. Santangge. Tulungan mo po kami. Ito na naman. Bakit special to, Tonet? Ikaw na. Special ba? Actually, hindi masyado. Ito naman mga host na to, parang may sama ng loob lagi sa akin. Late na nga kayo ng interview. Nasaan na daw ako? Wala naman kayong sinend na link. Ano yun? Siyempre dito ako sa Pampalo. Halatang hindi ako welcome. Diba? Halatang ka. Hindi. Halatang malaki pa ang kailangan kasi parang, Direx, tuloy pa ba? Hindi, sinabi ko lang kung tuloy kasi kung hindi, maghahanap na ako ng lalaki kasi nga kailangan ko makamove on ng totally. Ay, palakihin natin yan sa gitna ng episode na ito. Anong pangalan niya? Nakalimutan ko na nga. Ano ba, nag-art of letting go na nga ako direct. Bakit nga special, JP? So yun, nandito si Ina. Hi, Ina. Medyo direct lahat lang ng episode yung special. Ayan, ito na nga. Special to kasi nagbabalik ang Ina Evans ang Walang Kwentang Podcast. Yes. Kahit wala namang nanghingi. Direct may mga nagtatag sa akin minsan, namimiss daw ako. Huwag kayong dyan. Sabi ano mga sinasabi? Nasaan na daw ako, namimiss daw nila ako. Sabi ko, wala Nangako pa nga yan si Direct Tonet na magkakaroon kami ng sariling podcast ni Milo. May na, wala pa din. If I know, si Milo lang din yung kausap mo doon. Si Milo lang. Nakatatlong iced tea kami sa High Grounds kapag pinag-uusapan namin. Yung sabi namin, parang hindi naman kasi interesado yung dalawang director. Kahit ano yung tigaan natin, ayaw tayong pansinin. So, wag na nga. Dami sinabi, Okay, adyan po nagtatapos. Thank you, Ina! Thank you! Special din ang episode na to kasi may 226,000 tayong VVIP sa nakikinig sa Discord at Zoom. So, kung kayo gusto niyo maging part ng live recording na audience, punta na kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. Uy, ang daming sign up dahil kay Ina. Thank you, Ina. Talaga naman. Kasi alam nila ang dami yung kinakat kapag nilabas nyo yung kaya mag-aabang sila dito. Guys, kung gusto nyo na mapakinggan yung episode na unedited, mag-VVIP na kayo. Lalo pag guestong si Ina. True. Si Ina kasi pag kunyari 40 minutes yung episode, 20 minutes na lang yung i-release namin. Ganun yung ganun ka yung bibig niyan. Nung na-meet ko nga yung editor niyan, sama ng tingin sa akin. Hindi ba nung unang eyeball? Sige, go. Pakilala na tayo, G. Hi, ako po si Ina Evans at naniniwala akong intention ng pagsunog sa Manila Post Office. Okay lang ba yun? Sige, wag na nga. Aksidente po. Pag ikaw hinabol ng NBI. Ay, laki-laki naman kasing building. Nasunog ng gano'n. Wala natira. Paano? Maisip ka. Laki-laki noon. Pwede naman yung isang part lang. Lahat talaga nasunog. May nangyayaring kayo. Tapos dumating mga bumbero, walang laman yung tangke. Ano yun? Art lang. Baka talent. Baka props lang yun. Hindi sila rin. Shooting. Bakit? Sabi, aksidente yun. Nakaschedule ba yung sunog? Higil ako dito kay Ina. Pinauna nyo ako. Ikaw, JP. Ako si JP at naniniwala ako na ang lahat ng sunog ay nagsisimula sa usok. And I thank you. Sa usok ba yun? Direct parang mali naman. May apoy muna bago magkausok. Ano? Tanga, usok muna. Grabe mo naman ako tangahin, Direk. Apat na taon ako scholar. Uy, teka dyan. Kanina gago sabi ni Director niya. Ikaw naman, Direk JP, tanga. Ang bigat na episode nito. Nakalipusta na ako. Paano nag-iusok muna bago apoy? JP. Diba kapag nagkakaskas ka ng kawayan? Spark yun, hindi yung usok. Oo, usok muna yun. Yung Diba? Ay, di kayo nag-voice ka. Direct, pwedeng tumanggap ng pagkakamali. JP, minsan maging mapagkumbaba. JP. Hindi. Wala magpapakumbaba sa pamilyang ito. Usok daw po. Ay, try nyo. I-try nyo muna. Magbukas kayong posporo ngayon. Sige Usok ba yan? Alam mo, mali yung bugtong mo. Mali yung bugtong mo kasi. Hindi kasi bugtong yun. It's Hindi a ba? saying.
It's all saying. O, sige, papakilala na ako. Oh. Ako si Tonet at naniniwala ako na kapag may usok, may apoy. Yun! yun, direct! O, diba? Mali kasi. Yung kasabihan mo. Ang mga taga-taytay talaga. Tonet kaya nga siya sa kasabihan kasi kanya-kanya yan. Hoy! To each is own. Bakit may pause? Direct gaslighting yan. Wow! Big word! Talaga. Big word. Big word. Oh, at ito ang Walang kwentang podcast presents Santa Angge, tulungan mo po kami. Still a Spotify exclusive. And featuring Ina Evans. Of Pi Channel dati. Lagi naman kayo may pag-atake. Talagang kayo ang kakampi, ang tunay na kalaban. Unity lang tayo dito. So, tuwing Thursday, meron kaming Letter Sender Day. So, para sa mga bagong listeners, ang Letter Sender Day, yun yung pwede kang mag-send ng mga letters na tungkol sa love, sa sex, or sa career. So, si Santa Jolens, kapag ang letter mo ay tungkol sa pag-ibig, kay Santa Lina kapag ang letter mo ay tungkol sa career, at ngayon, kapag kay Santa Angge, tungkol sa sex. Yes. O, syempre, ang guest natin, ang expert na si Ina Evans. Yes, Parang from stereotype na ako na puro sex. Kaya ko din naman magtanong ng ibang topic, Derek. Kaya yung sige, mababot sa next time. pagkatao ko eh. Ay, grabe, nasasaktan siya ngayon. Gusto mo mag-Santa Lina tayo? Palitan natin. Hindi, okay. Okay na to. Medyo marupok ako ngayon, Derek. Okay na? Okay na? Okay, Basta walang basta walang iyakan ha. I'm a strong girl, and sabi nga ni Pergy, big girls don't cry. Wow. No, Ay, pero thank you sa mga ka-Eme dahil nag-top 1 ng ating thumbs up na Nanay Mems ang tagal natin episode. hindi nag-top 1 me. Oo. Ginusto niya, di ba? Ayaw nyo kaming i-guess. Dami sinasabi. O, game, started natin yung letter. Number 2 ang Wake Up with Jim and Sab. Na Oo episode nga, nila. yes. Hello sa podkids. Hello, guys. O, game. Ang pangalan ng ating letter sender ay si Nathaniel. Taray. Ay. Nathaniel. Bakit may pag-anak? Kasi may TH. Nathaniel, Nathaniel. pero pag Pinoy, Nathaniel. Nathaniel or Nat. Oo. Nat. Yan, okay. Oo. Okay, Dear Santa Angge, Black Saturday po ngayon. Oh my God, ang tagal na. Last month lang naman. Last month, Oo. Pero, hindi na rin urgent. Hindi na kayo Feeling magbabago. ko urgent Lagi pa pa rin. rin delay yung mga sulat nyo, Derek. Ano ba yan? Ang dami kasi ng letters. Siyempre, ang Holy week ang pa una yan, namin papasukan na. ang una namin binabasa talaga yung urgent, yung action na kailangan. Sige. Sige. Yung mga single, kumbaga. O, podcast nyo to eh. Tama kayo, syempre. O, sige. Ay, ito na. Black Saturday po ngayon. And sana nagbabakasyon po kayo, mga direct at guest. O, taray, nagbabakasyon ka ba nung Black Saturday? No, nangilin lang ako dito sa bahay. Nag-ano? Nangilin lang ako, nagnilay-nilay, ganyan. Nangilin. Ay, Oo. Nilin. I don't know that word. That's the first time I heard it. Ito naman, kala mo taga-Serendra. Kumakit, I don't know that word. Ate, kala mo taga-Serendra, nagpapastol ng aso sa, Burgos Circle. Serendra Tower 2. Yeah. Ako po si Nat. At ang kwento ko po ay magsisimula nung nagkakilala po kami ng jowa ko sa isang academic org sa UP. Oh, tiga my UP. God. Ano yan? Anong academic? Ano ibig sabihin ng academic org? Yung mga, Kunwari, mga org book corresponding to your lovers course. So tama, UP Cinema, ganyan. Talaga? Okay. Yun. Okay. Related sa course. Thank you mga ka-eme. Okay, sorry. Ganun pala yun. Basically po, he is intelligent, he is kind, he is caring, he is hardworking and goal-oriented. Yes, taray. Taray! Pwede sa bio. 2 Corinthians. Love is patient. Ang dami naman. At ako po ay pogi lang. Ay. Kimi. Bakit na sa tong yung Kimi lang, yung mga ganun. Kay Mimiya yan. Kay talaga? Mimiya. Sinasabi niya, Okay, Kimi. okay. Oh. What I like about him is may passion po siya at alam niya yung gusto niya sa buhay.
Aminin ko naman po na hindi siya ganun may looks. Ha? Pangit daw yung jowa niya. Basta hindi pogi. Hindi pogi. Okay. Sabi nga ng kaibigan ko ay, mukha naman siyang mabait. Pero that is not the problem po talaga. The problem po ay, parehas po kaming bottom. Hindi naman po ako hayok sa sex. Since first year college nga po ako, 4 times lang po akong nagpatuhog. First year college, 4 na beses siyang natuhog. Amazing. Ikaw, Ina, nung first, nag-college ka ba? Direk, masyado na yung mga atake talaga. Kaya padurog na ako. Excuse me, Direk, ha? Scholar ako ng 4 na taon ng college. Okay. Yes or no lang naman yun, Ina. Hindi, pag meron kang gusto iparamdam sa akin talaga, Direk. Parang habang luhaan sugatan, di mapakinabangan yung puso ko. Dumadagdag ka. Adding salt to the injury. Wow! Ganyan ka. Salt to the fire. Ganyan ka, Direk. Adding salt to the fire. After the smoke. After the Which smoke, came before the fire. Talagang sinusunog mo ako ngayon, Direk JP. Sige. Para makalimutan mo nasasaktan yung puso mo. Ito naman. King of gaslighting ka talaga, Direk. Favorite mo yan, Yes. Favorite word. Ayun. So, nag-college ka ba? Ano naman si Direk? yung tanong ko, ikaw ba nung first year college mo, ilang beses ka nang natuhog nun? May boyfriend kasi ako nun so madaming beses. Pero sa kanya lang. Isang titi lang. Congrats. Galit ka. Hindi, kasi baka isipin nyo, iba-ibang titi. Siyempre, faithful ako, no? Wow. Gusto mo pa ng medal sa pagiging faithful? Marami kasing ganyang relasyon, Direk. Eme-eme sila kunwari, tapos nagpapatuhog sa iba, di ba? Ako, pag baka nasa naman relasyon open ako, relationship. Oo, pag nag-commit ako, I commit. Kung isa lang, isa lang. Kung 4 sila, ganun. Sino ba itong pinaparinggan mo? Pangalanan na natin. Sige. Wag na, di ba may Palakihin pamilya na, na, Direk, dali. may anak na, tsaka seaman na yun ngayon. Baka sa pakita ko member na, talaga. oo, tsaka member ng Taugaman yung Direk, makabugbugin ako pag nalarinig. So, 4 times lang po ako nagpatuhog. Tapos, pang 5th po tong sa jowa ko ngayon. Okay. Clearly po, trinay ko po talagang magpaka-top for my jowa. Pero, ang ayoko po sa kanya, hindi po niya alam maglinis. Ang baho Ako niya. nung elementary ako, Wednesday, cleaners ako every Wednesday. Direk, parang naaamoy ko. Alam ko yung mga hindi. May mga ang baho niyan. Like, todo, kain nga po siya. At kapag iyot na, meron po talagang sumasabit. Direk, I can imagine. You know? Memories bring back memories. Ino mo ka. Sinasabihan ko naman po siya sa mga need gawin. Mga wag kainin, mga routine since bottom po ako, pero wala po. Yung worst nga po na nangyari nitong January, like nag-usap po talaga kami after nun, since communication is the key po. Sinabi ko na nga po na bottom talaga ako. And I am so done. Taray, I am so done. Taray, I am so done. Example, matagal po akong tigasan. Then, pag napasok na, lumalambot na. Like sinabi ko po na trinay kong magpakatap, nag-sorry po siya. Tapos, bigla na lang siyang umiyak at kwento family problem niya. Hindi naman ata connected sa naganap na messy sex. Anong zodiac sign ng ganyan? Anong zodiac sign ng ganyan nga? Hindi ako naniniwala sa mga sign. Yan, sign ko lang dollar sign, peso sign. Ang pera. Last March po, na-open po niya ang sex tapos niyayaya po niya ako. Sinabi po niya, ready na siya. Ready na siya ulit. Ako naman po ready nag-prepare. Na siya ulit. Oo. Sinabi po niya, ako naman po nag-prepare po talaga ng malala for our sex. Tapos, nung tsuktsakan na po, sabi niya, dahan-dahanin ko lang daw po yung pagpasok at maglilinis na siya. Like, what? All caps. Like, what the fuck? As in. Taray. Ganito ng mga tiga-UP magsalita, no? Like, what the fuck as in? All this time. Nauna kasi yung tao All this time. Hindi ko natapusin. Lambing lang, Direk. Maganti lang. I thought ako ang ibobottom. Tapos, siya po pala ang mabobottom sa amin.
Unfortunately, may amoy na naman po nung nagganon kami. Ano kaya yung amoy? Ayoko na malaman. Eh di amoy tae! Direct parang amoy tae. Okay na. Naglutalay po kayong ganong amoy yan. Meron siyang 3 tanong. Number 1, paano po ba i-address itong ganitong problema? Hindi naman po ako hayok sa sex. Parang mas masaya nga po ako if masturbate na lang. Number 2, kasalanan po ba o cheating po ba na hindi na po siya yung iniisip ko while I am masturbating? And lastly, kasalanan po ba o cheating po ba na masatisfy yung once in a blue moon kong craving na maging bottom at hanapin ko sa iba? Lo, random guy booking one night stand since hindi rin naman po niya maibigay. Lo, santaang gay, kawaan niyo po ako. Lo. So kawaan lang, hindi kailangan tulungan. Oh. Kawa ko. Kawa. Ang sasalbahin yung dalawa, no? Ako ngayon nabibigyan ako sa pinagdadaanan niya eh. Go, ikaw na to. Hindi alam ng marami. Kasi nga, dito lang sa live recording kanina, nag-ano tayo. Galing sa isang, broken heart. Yes. Si Ina. Kaya maraming salamat, pinaunlakan mo kami. Oo naman, di ba? Pain is pain, but work is work. Wow! Nag-college talaga siya. Scholar yan! Pakitagalog kung scholar ka. Masakit ang masakit, pero hampas lupa ka sa magtrabaho ka. Ganun yung direct. Saan ako iiyak sa tricycle? Di ba? Wow! Gusto mo pa sa kotse ka umiyak? Wow! Direct naman, kung masasaktan ka, masaya naman siguro kung nasa limousine ka o nasa jet ka, di ba? Papunta sa ibang planeta o ibang lugar. Diyos ko ka. Tama. Di ba? O, ikaw na. Ikaw na. Yung Sino una, yung kasi yun eh. Hygiene na yun, di ba? Hygiene yun. Meron nga akong... Pero actually... Hindi ikaw na direct. Gusto mong ikaw, di ba? Buti nga ngayon, madami kang sinasabi, di ka lang tawa ng tawa, na-appreciate. Sige, the floor is yours. Hindi, gusto ko lang tanungin sa inyo, paano ba maging educational tayo? Sa first question niya, ano yung dapat ginagawa ng jowa niya to prepare? Una, dapat talaga hindi ka As a bottom. kakain. Hindi ka muna, kung magpapakantot ka mamaya, hindi ka muna dapat kakain for the day. Ilang araw dapat hindi kumain? Mga 3, okay na? Hindi 3? naman, syempre parang may isang araw lang. 3, ano yun direct? Penitensya na yun. O wala kang alam yung chan mo, hindi matay ka naman habang tinitira ka. Gutom na ako. Ayun. Pero mahirap mag-bottom, ha? Tuwing binubotom ako, natatai talaga. So, nagtatap ka na ngayon? Minsan, natutunan ko na kahit papaano. Oh. Ano mas gusto mo, top or bottom? Siyempre, bottom, masarap din kinakantot minsan eh. Pero kailangan mo nga mag-top din pag minsan talaga kasi yan ang human evolution. You adapt. Pag mahal mo ang tao, direct mag-e-evolve ka talaga. Been there, still there. Charles Darwin Holmes. Charles Darwin is shaking. Ano pa ibang suggestion mo aside from wag kumain for 24 hours? Syempre maglabatiba, di ba? May mga nabibili naman, isusuksok mo sa warot mo, tapos sasaksak mo yung shower mo, yung tubig mo, ganun mo para mailabas yung mga kung ano mang nandun. Ano yung mga nandun? Di mga tira-tirang residue ng tae. Ano ba naman to? Talaga naman, isa-isang alam mo, hindi naman tumatae. Ayan. Gusto nyo lang akong dugyutin eh. Ano pa? Hindi, sige, go. As in yung step-by-step process ng pagiging bottom. Pwede din silang gumamit ng mga condom na may flavor para nangangamoy siya. Ay, chocolate or strawberry, mango. Effective yung mga flavor. Nangangamoy yun eh. Wow, maang-maanga naman talaga yung mga kala talaga. Siyempre, kailangan natin ng banter. Direct yung makatotohanan ng banter lang sana. Effective yun. Pero kasi I think yung problema, si Jowa, parang hindi talaga siya nagre-ready kapag mag-sex sila. Hindi siya naglilinis, oo. Naku, direct mahirap yan. Alam mo dati nung may double deck pa ako, di may katrisam ako. Kasi gusto kong kantutin nung isa. Sabi ko, ayoko kasi parang namatatai nga ako. Tsaka hindi ako ready. So ayoko talaga. Yung isa nag-volunteer. So kinakantot na siya. Direct habang kinangyayari, naaamoy ko na talaga. Sabi ko,
ang liit-liit lang yung kama ko, 3 kami. Tapos kinakain ko pa yung utong, para di ba nga, may participation ako dun sa threesome. Habang kinakangkang siya. Pagkabunot, direct, sumama talaga lahat ng buwakan ng peanut butter. Kadiri. Sa kama mo? Yes, direct. Ibang level. Oh Talaga. my God. Sabi ko, ang baho sa dugoy. Siyempre, yung laki ng ilong ko, di ba? Ang dami kong naaamoy. Gusto ko talagang kunin yung cutter ko. Gusto ko saksakin sa leeg. Dugyota ka naman. Hindi ka naman pala naglinis. Tapan-tapan mo magpresenta. Direk, imaginein mo, tumayo, yung top, nag-CR, yung bottom, nag-CR, naghilinis sila. Ako yung nag-iis-is nung urna. Tinapon ko yung bedsheet ko, pati yung mismong kutsyon, tinapon ko na. Alam ko, kanaray ko ba? Dapat sinunog mo na rin. Anong gagawin ko nun dire habang buhay ng may latay? Yun ang hindi naiintindihan ng mga bottom na ayaw maglinis. Sobrang hassle. May isa pa akong friend. Na siya ngayon, road manager na sa ABS. Ay, hindi ko naman nabigay yung pangalan, napigilan ko yung sarili ko. Nang ririm, nautot yung lalaki. Kasama din mga Totoo, direct, yan ang problema pag di ka... Nung tumalsik na dito, sabi pa nung lalaki, ay sorry. Tapos sabi nung friend ko, habang nandiyan yung Erna, okay lang. Tapos, binura ng toothbrush, tapos tinuloy. Yan ang hirap, direct. Taray tinuloy pa ha, true love yun. Oo, true love. Sana sila na. Kasala ba sila? Ilan na anak nila? Yung naging anak. Kaya kailangan talaga maglinis kasi nangangamoy talaga siya. Tsaka kapag pag ganyan, yung hindi talaga nakapaglinis, kailangan lang maging honest dun sa partner na... Huwag niya na ipagalaw, diba, Derek? Marami naman pwedeng gawin. I mean, mahirap talaga mag-bottom, so kailangan ng proseso, yung hindi siya madali na correct. Gawa. Baka nga, baka ang iniisip nila, syempre, mahirap magpa-bottom. So, hindi ko na e-effortan, di ba? Pero sila, tingnan mo, sila tuloy yung nahahassle, silang dalawa. Oh. Ang hirap nun dire, kasi dugyot naman, parang yun na yung ambag mo sa relasyon. Kailangan mo rin maglinis, di ba? Mahirap din kayo mag-top. Yan, di ba kagaya itong letter sender, biglang lumalambot yung titi niya sa loob. Yun ang mas mahirap. Oo. Kasi bottom nga daw talaga siya. Mas na-enjoy niya raw maging bottom. Magkiskisa na lang sila hanggang makagawa sila ng usok at apoy. Di ba, dire? Kala mo, Tari, talino talaga nung ina. Nag-college to. Kasi inaatake nyo ako Kala nyo naman talaga. Yung second question niya, kasalanan po ba o cheating po ba na hindi na po siya yung iniisip ko while I am masturbating? Kasi pag nagma-masturbate naman tayo, nagpa-fantasize tayo. So, feeling ko hindi naman cheating kung isa lang yung iniisip mo. Ako, ang dami kong naiisip, pati Station of the Cross minsan pumapasok sa isip ko. Kaya na po! Ano station? Hindi ba pag nagma-masturbate ka, ang dami pumapasok sa isip mo, may mga imagine kang mga dati mong sexual encounter or mga artistang fantasy mo o napanood mong mga sex scene. Minsan bigla may nahahagip na pumapasok na biglang, kung naisip yun bigla, kaya nga pa nagdadyo, mas masaya kung nakapikit ka na lang kasi pag nakamulat ka, kung ano-anong nakikita mo, so bigla kami naaalala, di ba? So, okay lang yun. For me. Thank you for that wonderful answer, Ms. You're welcome po. Ikaw, Tonet, kaya mo na siguro itong sagutin, no? Ano? Anong tanong? Kung nag-cheating ba yun? Oo, kasalanan po ba o cheating na daw yun, yung gano'n, yung hindi niya iniisip yung jowa niya habang nagdadasal siya? Para sa akin hindi. Para sa akin hindi, pero kasi iba't-iba tayo ng iba't-iba tayo ng boundaries, iba tayo ng definition ng cheating. So, kunyari, para sa iba, kahit hindi kayo nagsisex, pero lagi kayo magkasama, lagi silang magkasama, emotional cheating na rin yun. Pero para sa iba, hindi cheating yun, di ba? Kung kunyari, ka-text mo lang para sa partner mo, cheating na yun, edi cheating yun. Parang feeling ko mahirap magbigay ng talaga, definite case-to-case definition. basis. Yes. Pero sa akin, hindi siya cheating. Oo. Magiging cheating lang yan or magiging kasalanan lang yan kung yung taong iniisip mo ay gusto mong jowain at posibleng maging jowa mo siya. Parang for example, meron ka ng iniisip na na tao talaga na parang nagkakaroon ka na ng emotional attachment. Tapos siya na yung iniisip mo habang ginagawa mo yung yung pagjajakol. Parang
May something na yon. So, kung ganun na yon, parang, kailangan mo nang kausapin yung jowa mo. I mean, kung ginagawan mo ng action, kasi syempre, direct tao naman tayo, talagang may mga crush talaga tayo, may mga naiisip din naman tayo na, pero hanggat wala kang ginagawang action, feeling ko hindi siya cheating, pero kunwari, nag-start ka na mag-message, mag-like dun sa crush mo, dun na siya magiging cheating na. Diba? Yun yung start. Matalino talaga yung Ina. Buti talaga na naging guest natin to. Nag-college talaga to. Nag-college talaga siya. Pero, di gumraduate. At least nag-college. Yes. Gaano year ka? 4th year. Parang mga 4 months bago graduation, nag-stop na ako. Bakit? Yun ba yung topic, direct? Di ba iba yung ano? College memes ba? Siyempre, bago tayo pumunta dun sa last question. Ang hirap kasi ng thesis ko, direct, ilang beses na re-reject ang gastos. Nagtrabaho na ako kasi kailangan ng family na mag-work. Ayun. Ano bang college? Anong course mo ba nun? Cosmetology. IT. Dali lang naman pala. Hoy, ang hirap. Direct, yung thesis ko dati, yung beep card, yung automatic na pasok kasi wala pang ganun dati sa tren. So ikaw pa lang naka-invento no? Grabe! Hindi nga! Oh my God! Direct naman, hindi nga natuloy kasi nga madaming mali. Ang hirap. Nababaliw ako. Oh my God, pero ikaw ang nag-develop. Dito lang po yan sa Ang Walang Kwentang Podcast. Ibang level ka. Thesis nga, hindi nga natuloy. We have Albert Einstein in our... Direct. From Charles Darwin. May pang-atake, may pang-aalipusta, meron pang mga ganyan. Direct nang gigigil ako, tignan mo, natupi ko na yung clip sa ginagawa niya. Dapat nila ako nag-share ng college stories ko eh. Feeling ko invite ka namin sa college memes. Ay, direct di mo kakayanin. Nagsalita pa ako sa harap ng mga scholar dati, tapos sumuka ako dahil lasing ako. Totoo ba yan? Oo, direct pinatawag ako ni Belmonte noon. Kung meron pong present nung araw na yon, kung may naka-video. Ngayon na po ang oras, oo. Lalo na kakasabi lang niya, kaka-reveal lang niya na siya ang nag-develop ng beatcard. Direct mali. Tapos i-edit nyo to na parang talaga ako yung nagsalita tapos mababasa ko. Ano pinagsasabi ng lukalukang yun? Ano alam niya sa pag-develop ng mga beat card? Suki card nga, wala ako. Uy, in fairness sa'yo, student council president pala. Yes, direct. At may bumoto. At may bumoto. Maano ka naman, direct, JP? Talagang wala kang ano sa akin. Kahit konting amor, di ba? Huwag kang umiyak ka. Baka umiyak ka. Hindi, sanay na ako sa mga ganyan, yung mga mahal ko. Sinasaktan ako. Ay, palakihin natin yan. Anong pangalan? JP Habak. Oh my God! Palakihin natin to. Ay, para kayong sunog sa post office, no? Yung palaki. Sige. Game. Third question. Third question. Kasalanan po ba o cheating po ba na masatisfy yung once in a blue moon kong craving na maging bottom at hanapin ko ito sa iba? Random guy booking one night stand since hindi rin naman po niya maibigay. Wait lang, once in a blue moon craving, nakapag-bottom naman na siya dati. Hindi nga maibigay nung ano. Nagtatap nga siya direct, di ba? Para sa jowa niya. Nag-e-evolution siya, nag-e-evolve siya. Para dyan, feeling ko, communication is key para wala nang mahabang ano. Siyempre, kailangan may pagpaalam kasi may mga relasyon naman talaga na kailangan, di ba, masabi mo na kung hindi niya talaga maibigay. Kasi meron ako mga kaibigan direct na parehas top, okay, parehas bottom. Tapos nagiging magjowa sila, tapos tumatagal talaga sila. Kasi parang, ayawan ko, ako nawiwirdoan ako kapag kunwari sabihin, ay, parehas kaming bottom, cancel. Parang magwo-work naman yun, di ba? Hindi lang naman yun yung ingredients ng pagmamahal. So parang meron lang kayong kailangang pag-usapan kung gusto mo talaga yun. Ano ang ingredients ng pagmamahal? Sige. 1 quart flour. Ang tamang ingredients ng pagmamahal, direct. Siyempre, di ba, may sex. Tapos, may sex talaga. Direct, kung walang sex yung relasyon nyo, di na lang kayo mag-best friend, di ba? Siyempre, kailangan. Pero paano kapag may mga asexual relationships? Oo, hindi naman lahat talagang minamali nyo ako ngayon, ha? So, yun lang, kaya may iba-ibang relasyon. Ito na yung generic na
Based on my experience na pag-uusapan Okay. lang. Oh. Go, sige. Yes, and Sige. at the end of the day, direct, sex is an emotion in motion. Tungina nila. Saan nakuha yan? Nabasa ko sa likod ng upuan ng bus, kaya dapat. Ano Tagalog nun? In Filipino. Sa Tagalog nun, ang kantutan ay emosyon na gumagalaw. Mali! Naghintay pa naman kami. Ang hirap! Tapos ano pa ibang ingredients? Sex, emotion, tapos understanding, mga ganun direct. Pinapahirapan nyo naman ako. Talaga magmumukha akong bobo sa mga, ay si bakla, walang maisip po. Ang hirap nung tanong. Dapat may rehearsal na minsan tong podcast nyo direct So considered cheating to answer the question. Syempre! Kung hindi communicated dun sa sa jowa. Kung hindi nasabi sa jowa. Oo, kasi pwede ka naman magpaalam at pwede nyo rin gawing sabay. May nakikita akong ganyan. Ang gagawin nila, magpapamassage sila. Dun sila sa wet area. Hahanap sila pares na magsasatisfy sa nila. Pero magkasama sila. So, hindi na yung cheating kasi meron na mutual agreement. May consent na. Kasi at the end of the day, mahal pa rin nila yung isa't isa, di ba? Parang naiyak ka. Wala lang. Kasi yun yung ginagawa ko madalas ngayon Papunta-punta ako sa mga spa. So, nakikita ko talaga. May nakita ko mga friend ko na magjowa, nandun sila together. Yun ang bonding nila. Kasi pares silang top. Di ba? Yun na yung last question. Yes, yun yung last question niya. Malaking factor din talaga ang sex sa isang relationship kung pareho kayong sexual na tao. So, kung hindi na satisfy, kailangan nilang pag-usapan yan. Kung ano yung mga kailangan gawing steps para maayos yung issue. Kung kailangan bang maging open relationship, ganyan. Yeah. Pero kasi ako naniniwala talaga ako na kapag mahal mo yung tao, makakapag-adjust at makakapag-adjust ka talaga. True. Diba? Yun naman talaga yung idea ng pagmamahal. Yung maibibigay mo yung kaligayahan din ng partner mo. Diba? Totoo. Hindi naman kayo araw-araw magkakantutan. Ano ba naman yung isang beses maglinis ka ng puwet mo, kaya magpaka-top ka or magpaka-bottom ka. Yung iba kasi na lang sa pride na hindi tap ako. Alam mo ba? Sorry, may question ako. Sobrang hirap ba from bottom to top kapag hindi ka talaga top? Ganun ba siya kahirap? Ako nung tinry kong mag-top deck, ang lagkit pala niya. Tsaka parang, siyempre, ang dami mong nilalagay na lubricant. Siguro, siyempre, kayo nakatayo. Minsan gusto mo, kayo nakahiga or nakadapa, di ba? Pero, yun nga, pwede mo naman gawin once a while. Parang dami na yung isip ni Direk JP, Memories ka. Kikilig ako sa'yo! Pero mahirap nga. Parang hindi siya parang madaling tigasan. Kasi nga hindi ka top. Ganon siya. May mga ganong level. Kasi parang sa akin, kunyari sa akin, hindi ko alam. Parang mahirap yung top na magiging bottom. Yun yung nagigets ko na mahirap. Pero yung bottom, tapos magiging top, parang for me, madali lang siya. Unless, nahihirapan ngang tigasan. Kaya di ba may mga enhancements na ginagamit yung madalas yung mga top yung may mga ginagamit na enhancements para for performance level. So, hindi siya ganun kadali pala natigasan kapag bottom ka tapos pinipilit mo maging top? Siguro pa rin depende. yun Oo, depende pa rin na ito. Huwag kayo magalit sa akin, nagtatanong lang ako. Hindi kasi ang condescending ng tono mo Kaya nga. Hindi, tsaka di ba pag binobottom. Pero depende yun. Pag binobottom ka kasi, di ba kadalasan malambot na yung nota mo nun? Oo, okay. Baka rin, huwag kayo masyadong nagpapaniwala sa porn. Totoo. Diyos ko din, dati may napanood ako, tumucho pa sa ilalim ng dagat. Ginawa ko na may pool party kami, nalunod ako din. Ang sakit talaga ng ilong ko, parang umakyat yung chlorine hanggang utak ko, ayoko na dito na yun. Go, last words para kay kay Nat. Nat. Touch me not. Thank you. Thank you sa pag-a-adjust mo. Naubusan na siya. Hindi ako maubusan. Ito sabihin ko, Nat, mag-usap kayo ng partner mo kasi kung talagang sobrang sexual mong tao at gusto mo ring mabotom tas ayaw niya talaga, baka pwede kayo mag-come up ng agreement na ma-experience mo yun sa iba without emotional attachment or stranger or try nyo
na makipag-threesome, di ba mag-i-invite sila ng isa, kakantutin sila parehas, edi problem solve. Tapos, kung ayaw maghugas nung maglinis ng partner niya, lagyan niya ng ultimatum, di ba? O kaya, kung mahal niya talaga, siya rin maghugas. Habang tulog, ibigay mo na. Taray, may bidet. Paano kapag wala palang bidet? Tabo, kakawkawin mo talaga. Bakit? Gagalinin mo. Tapos, gaganyanin mo yung kuko mo, tatanggalin mo yung mga natira na. Demonyo. Basta alam ko, direct sa isang relasyon, maraming nadadaan sa mabuting usapan talaga. Diba? Yes, oo. Hindi yung bigla na lang maikipag-break. Ako nabababawan ako sa ganyan talaga. Ay, hindi kami pwede kasi pares kami bottom. No. Pag nagmamahal kayo, di ba, it transcends more than that. Na hindi lang dapat ganun. Transcends. Wala, naisip ko lang. Parang ganda ng salitang yung transcends. Dami mong ipon, ha? Dami mong ipon today, ha? Hindi. Diyan nga ako napapahamak sa mga, parang ang ganda ng salitang homage. Gamitin ko nga. Talaga namang napaaway ako. Talagang, kaala mo talaga, sinuko ko na yung Cebu sa mga Kastila na naman. Last words. Kaya niyo yan. Direct para ang teacher na naglalagay ng comments yung first grading, second grading na kaya mo yan. Ano ba yun? May ganong teacher naglalagay, kaya mo yan? Di ba pag elementary ka, yung sa likod yung report, first grading, bobo, kailangan pang mag-aral. Second grading, kaya mo yan. Di ba may mga sa card. Walang ganun sa amin. Walang ganun, grade lang. Wow, ang yaman naman. Hindi ganun yung report card nyo dati? Sa amin din, kapag kahit mababa yung grades ng student, parang good job. Mga ganon. Kailangan ina-uplift mo pa rin yung bata. Iba yung uplifting sa plastic, ha? Sige, anong difference? Siyempre, bobo na, good job mo pa. Eh di lalong di na mag-aaral. Ay, okay naman pala ako. Good job pala ako. Kahit tanga ako. Ano ba yun? Dapat mga good job, pero dapat may ganon, bubuuhin. Parang may bulbul pang naiwan direct mula kahapon. Ang dami kong lalaki. Ang dami kong lalaki kagabing saya ko direct, kaya nga masaya akong dito. Pero wala na yung nagmamahal sa'yo. Pero di ka mahal. Parang di ka naniniwala. Umiyak! Direct naiyak ako talaga. Okay na yan. Kasi nagmakaawa na ako. Nag-sorry na ako, naghabol na ako, nag-post na ako ng mga madadrama, kinausap ko na siya lahat. Ayaw niya naman akong kausapin. So, naisip ko, the dog days are over. Ano ba? Hahabol-habulin mo ba akong... Inaso-aso tayo. Diba? Direct, ang jeep, tatakbo yan kung wala talagang sasakay, aalis at aalis pa rin yan. So, parang ako inisip ko na lang, kung ayaw niya na talaga, ginawa mo naman na lahat, diba? Habang buhay ka bang mag-aano dun? At sabi nga ni Rihanna, no pain is forever. So, nagiging okay din naman ako. Pero masakit lang talaga. Sabi, mamimiss mo. Tapos, ang dami pa namin mga picture at video. Di ko na tuloy mag-upload. Wala tuloy akong content. Mukha lamang hindi mo kailangan ng tulong at advice ng mga tao ngayon dito kasi nabigyan mo na rin ng advice sa sarili mo. Oo nga. Oo naman. Direct lahat naman ng tao nagmamalat na sasaktan. Alam naman nila gagawin nila. Gusto lang nila nakakarinig ng mga comforting world. Ganyan. Kasi papansin sila, di ba, ma'am? Ano comforting? Pamain ka. Kaya mo yan. Pagod na ako. Tapusin na natin ito. Sorry, para makaiyak na si Ina. Okay, para makapag-iyak na ako. Ilan taon na ba si Ilan taon na siya? Nasa college eh. Ako, yung totoo, baliktad dun sa sinabi niyo. Ay? Ano? Hanap na siya na iba. Ay! Bata pa siya. Hiwalay na agad eh. Base sa letter niya, clearly, sexual siyang tao. Sobrang nagmamatter sa kanya ang sex. Sobrang nagmamatter sa kanya na bottom siya. Ngayon, ang dami na niyang beses sa sinabi dun sa partner niya. Wala pa rin pakialam. So, ibig sabihin, yung partner niya, hindi nakikinig sa kanya. So, tapos parang wala naman siyang masyadong sa letter wala naman siyang sinabit na tungkol sa mahal na mahal niya yung taong to. Hindi niya dinescribe, di ba? Wala siyang pagtaas.
Hindi niya itinaas sa pedestal itong si kuya. Wala siyang sinabi about pagmamahal. Ang sinabi lang niya ay tungkol sa sex. So, ibig sabihin, hindi pa ganun kalalim ang kanyang nararamdaman para dun sa lalaki. So, habang hindi pa malalim, edi, hanap na ng iba. Bakit kasal na ba sila? May Kasal na. pirmahan bang kontrata? May prenup ba? Wala naman. Huwag kang gumaya kay Ina na ayan, hinayaang masaktan, tas ngayon tumutula-tula, bumubugtong-bugtong, nag-i-English. Oh. Huwag ka umabot doon. May time ka pa. Back to you, Ina. Talaga naman pinaramdam mo sa akin, di ka lang nag-college, nag-masteral ka pa. Sige na, direct. Okay, fine. Pagpapout na lang ako sa inyo. Oy, alam mo, yung college din, na baliw-baliw din ako sa pag-ibig. Tapos parang looking back, naisip ko, dapat hindi ako nagpakabaliw sa isang pag-ibig. Dapat madami. Ganun ba? O sige. Oo. Baliw-baliw eh. Yung pag-ibig kasi, mas inaano niya, tina-target niya yung madaling mabaliw-baliw, ganyan. So, dapat hindi tayo papagapi sa ganun. Sana talaga naging aris na lang ako. Para, hindi mo ako gusto? Hindi nga ako naging aris nung Nung alin? Nung college. Parang very ko doon, Taurus. Hmm? I was Taurus in college before I was Aries. Hindi ko alam yung mga As a ganyan-ganyan. Nag-aral ba kayo ng mga tarot card? Kasi minsan, may mga maririnig ako, hi, I'm Keme, I'm Aries with the Keme moon, score, Eme, dark of the moon. Ano yan, ate na? May mga ganun-ganun. Hindi ko na maintindihan, ate. Parang lahat na ng mga kaibigan manghuhula na yun. Pero talaga, promise, ako, out na. Important sa kanya ang sex. Important. At yun nga, lagi natin sinasabi, iba yung compatibility sa emotions, pero sa akin, magka-level yung compatibility ng emotions at personality sa compatibility sa sex. Sexual compatibility, importante yan sa relasyon. Kapag walang sexual compatibility, mahirap. Lalo kung isa kang tao na importante ang sex sa'yo. Yes, lalo na kung sexual kayong dalawa. Totoo. Mahirap yun kapag hindi kayo compatible sexually. 'Di ba? Kahit na sobrang pogi, sobrang maganda, bagay na bagay kayo, 'di ba? Nagrerespetuhan kayo. Kung mahalaga sa'yo yung sex, tas hindi kayo compatible, paano? Unless, hindi ganun ka-importante. I mean, kunyari sa hierarchy, hindi super important sa inyo yung sex. Then it can work. Pero kung ganyan, parang sumulat pa siya dito talaga para sabihin. Tangina kasi ni Natnat, kaya mo naman palang sagutin direct eh. Sige na nga, huwag na. Para sa pa yung mga sinabi namin, in-invalidate mo lang. Pero ako, basta kung kaya pang i-save yung relationship. Hindi na kaya. Na ko. Hirap nito eh. Ibang klase no, clairvoyant ka talaga direct na mga ano-ano ka pa, mga the moon rising, Aries ako, Taurus ako, Scorpio lang ako, alam ko lang, malibog lang ako eh. Parang nasayang lang lahat yung guesting ko. Kasi di ba pagdating sa dulo, alam mo, di ka naman namin kailangan talaga ine. Kasi hindi naman. Pag nasa isang relasyon tayo, parang lagi natin naiisip na laging, wala nang iba siguro magmamahal sa akin na parang siya. Wala na ako mahanap na parang siya. Ganyan, di ba? Guess what, guys? Hindi totoo yan. May mahanap ka pang iba. Wag niyo siyang itataas sa pedestal. Siyempre, normal yan sa start kapag hiniwalayan ka ng tao. Oo, mararamdaman mo na yan. Dispensable ka, kapalit-palit ka, ganyan. Totoo naman. Normal yun. Lalo pag pinaramdam talaga niya. Lagi kasing linya yan eh. Lalo. Tsaka diba, kunwari, sa mga content nyo, lagi kayo nagkikiss, ganyan, tas biglang hindi ka na, sorry, Ina. Alam mo, direct, kung telekinetic lang ako, papaliparin ko yung hagdan sa likodan mo talaga. Nanggigigil na ako. Ako ina-absorb ko na lang para na ako yung sponge dito, direct lang, basang-basa na. Wasak na wasak. Pero totoo yun. Siyempre sa start, mararamdaman mo talaga na dispensable ka, ganyan. Totoo. Pero hindi pa end of the world. Yes. Alam nyo, ginamit nyo lang ako ngayon para may aatakihin kayo. Parang alam nyo naman yung gagawin nyo direct eh. Parang kailangan nyo lang ng punching bag ngayon eh. Talaga naman. Grabe. O diba at least natulungan ka namin, nakalimutan mo yung problema mo for wala tuloy. Lamog na lamog ako ngayon direct. Para akong O sabi ng mga VVIP, so we love you, Ina. O iiyak na yan. Wala kayo. Alam nyo,
Sige na. Mag-alokbati na tayo. Mag-alokbati Feeling tayo. ko, Okay lang ba, Ina? Mag-alokbati ka din. Sige, Okay sino? So guys, again, itong alokbati, isa sa mga perks ng pagiging VVIP na Ang Walang Kwentang Podcast. So kung gusto nyo mabati kayo sa isang episode, punta lang kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And so, thank you sa ating VVIPs. Shine Katsao, Bianca Pimentel, Joel Dumayaka, Cyril Ocfemia, Jovi Barreras, Ivan Metrilio, Claro Gabriel Zamoranos, Kim Michelle Rias, Maria Yanel Andig, Brian Ocampo, Archival Mariano, Aaron Daryl Borbe, Maria Mercedes Aspi, Alan Reid Casa, Grace Cambar, Reniel Garcia, Aliana Marie Enes Garrett, Genrev De La Cruz Federizo, Earl Francis Parada Coral, Jedeveza Patty, Kiano Abram Costales, Ivy Friends, Pena Redondo, Ina Camille Pilapil, Asher Serrana, Day Malalang, Sem Manalang, Cecilia Fernando, John Del Quintos, B, Chris Canson, Isa Sales, Jaco Nanan, Richard De Los Rios, Cinch Oria, Mary Ann Gonzalez, Bianca Nicole, Cathy of Winnipeg, Sarah Ibrahim, LJ De Los Reyes, Tita A of Ashton Underline, Denise Dandical Yangurin, Paula Kwan, Angelica Pelea, Kathrina Dairit, Michael June Irinco, Kevin Carso, Bon Cedric Duro, and Antonio Francisco. Shout out kay Nico Dinlasan, Joven Santos, Ara De Los Reyes, Nix Hidalgo, kilala ko to, Joanna Maris Velasquez, Michelle De Luna, Francis, Christian, Bits Boni, Brian Season, PV Sandrino, Joshua Kaalim, Kit Morris, Tricia Denise De Aros, Jeff De La Cruz, Eds Engay, Cariza Doronilia, Karen Briones, Micah Josette, Azuelo, Renee, John Martin Ray Estrera, Kent Darwin Palogme, or Ken Thuy, V. Narvato, D.O.V. Ann Ferrer, Jaina May Macaraeg, Renz Robinsons Alvaro, Von Malyari, Christine Mago, Ayiz, Samantha Rose, ay ito ay Z, Chino Espino, Kat, Hazely L. Diomampo, Rohanes Cedric, Rosario, Janine Canilang, Raf, a.k.a. Louie, Ken Manalang, Dan Brow, wow, Dan Brow, sumulat ang Da Vinci Code. Micaela Luis G. Espanya, Whale Fulton Peebles, Secret Walang Clue, Rhea R. Nazel Arcano Gozo, Jonathan Isaac Salonga, Besha Sorosa. Galing, ang galing magbasa ni Ina, nag-college talaga siya. Di ba talaga namang ginagawa niyo lang akong utu-utu ngayon? Ito na. Sam Aquino, hello. Jensen Arwel de Guzman, Jaref Eclavea, Job Galido, Milen Regina Jesuitas, Maria Joyce V. Macaspak, Kath Francisco, Camille M., Charis Guzon, Kim Reyes, Miguel Albarillo Malikdem, Kennard Fronda, Faye Magno, Leigh Gualberto, Ellie, Kai Hagape, Will Superada, Jennifer De Los Reyes, Divine Uy, Verlin Terana, Pat Samson, Jarod Barona, Bianca Tuazon, John Paul Cantor, Jared Espinelli, May Sanina, John Aldous Trinidad, Annalie Cabani, Kathleen Cruz, Princess Aina Jean, Genesis Franco G. De La Cruz, Mona Lisa Amor Balagot, Janie Luis De La Rea, Lara Aranjuez, Sheila Marie Ramos, Renz Katembung, Erica Fake Llamera, L.A. Soriano, Sara Ibasco, Jen Mark Yepes, and Jeline from Canada. Sweet Cruz, Ethanol, and the 8 Yum Burgers, Angela Cabral Milan, at kay Jade Tan. Hello. Ayan. Taray. Nat, sana maging okay ka. At kung tatagal ang inyong relationship ay good for you, sabi nga ni Olivia Rodrigo. Sa mga brands dyan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button kung gusto nyo ma-notify kayo tuwing yung bago kaming lapag. Tapos kung meron kayong sariling advice sa ating letter sender kay Nathaniel, mention us on Twitter, Instagram, and TikTok. Ano ba yun? TikTok using the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast. Ang official IG namin ay @AWKPstuffs at ang official TikTok namin ay @Ang Walang Kwentang Podcast. Ako, @Tonette Hadaune. Ikaw, Ina. Anong ako?
At kung Saan ka makikita? saan ako makikita? Makikita Oh. nyo Saan ka po. mahanap? Makikita nyo ako lagi sa BGC pag weekend. At kung gusto nyo po ako mag-guest ulit, kalampagin nyo lagi yung dalawang yan dahil ayaw nila ako talaga. Talaga naman. Follow nyo po ako at Ate Dick sa lahat ng social media accounts. Tapos ako naman at JP Abak sa Twitter at Instagram. Tapos meron din kaming ang Walang Kwentang Podcast after Podcast Chikahan, kung saan pwede rin kayong mag-share kung meron kayong same problems at anong ginawa nyo tulad nitong kay Nat. Wala kayong Yes, at- RRL? May special episode na kami for RRL. Isang buong episode na RRL. Ganun. Yeah. Tagal mo kasi nawala, hindi ka nakikinig kapag hindi ka guest eh. Oo, ganun ka, no? Ang dami niyong bubog sa akin, direct no? Talagang pinong-pino na, naging buhangin na yun. Kung gusto niyo maging VVIP at maka-experience sa mga perks, like maging part ng live recordings gaya ng episode na to, punta lang kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. On Friday, May 26, si Tots Carlos of Creamline Co-Smashers and UP Fighting Maroons, mag-guest siya para sa Santa Lina episode. Pag VVIP kayo guys, meron kaming official Discord. Pwede kayo maka-join doon. We release a new episode every Monday and Thursday. Monday ay regular episodes. Every Thursday ay ang aming Santa Jolen, Santa Angge, or Santa Lina episode. Ayan, thank you sa mga ka-Emed. Bye-bye ka na. Thank you guys. Thank you VVIP. Thank you, guys. Bye Dami guys! natin. Sana natuwa kayo Bye, sa pagdudulog guys. sa akin tonight. Bye. Bye-bye!